May kapatid ka ba? Paano mo siya minamahal? Masaya ba kayo magkapatid o madalas kayo nag-aagawan o nag-aaway? Kapayapaan mga bata! Sa kwento natin ngayon, aalamin natin ang naging ugnayan at tulingan ng isang magkapatid sa Biblia. Ang pamagat ng ating kwento ay ang magkapatid na Jacob at Esau na mababasa natin sa Genesis chapter 25, verse 29 to 34. May mag-asawang ang pangalan ay Isaac at Rebecca at sila'y nanirahan sa Kanaan. Ang mag-asawa ay hindi nagkaroon ng anak, ngunit ipinanalangin ni Isaac sa Diyos na sila'y magkaroon ng anak. Sinagot ng Diyos ang panalangin at nagbilang tao si Rebecca at ito'y kambal. Habang nasa tiyan pa lang ang kambal, nagbubuno o nag-aaway na ang magkapatid sa loob. Nagtanong si Rebecca sa Diyos, "Kung ngayon pa'y ganito na ang mangyayari sa akin, bakit pa ako mabubuhay?" Ganito naman ang naging sagot ng Panginoon, "2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Magiging higit na malakas ang mas bata kaysa sa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid." Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Lumabas ang una, mawala-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang pinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. Lumaki ang mga bata at naging magkaiba ang magkapatid. Naging mahusay na mga ngaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at laging sa bahay. Minahal ni Isaac si Esau, palibhas ay kinawiwilihan niyang kainin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso, at minahal ni Rebecca si Jacob. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, iwasan ang makipag-away, laging magkasundo. Mas masaya ang pamilya kapag walang away at laging bati o nagkakasundo ang magkakapatid. Kung sakali man may di pagkakaintindihan sa pagkain, gamit, pera at iba pa, mag-usap ng mahinahon at humingi ng tawad para bumalik ang saya sa bahay. Pangalawa, lahat ng anak ay mahalaga sa Diyos at pamilya. Kahit na ang isang kapatid ay mahilig maglaro at ang isa ay mas gustong mag-aral, pareho silang tinutulungan at minamahal ng kanilang mga magulang dahil espesyal sila. Matuto sana tayo mga bata na tanggapin ang gusto ng ating kapatid at hindi dapat makipagtalo. Mahalaga ang magkakapatid sa pamilya at may plano ang Diyos para sa bawat isa. Ngayon naman, may masayang gawaing sabay ninyong gagawin ng inyong kapatid. Kung walang kapatid, ay humanap ng kapareha. Panuto? Gamit ang isang malinis na papel, mag-drawing kayo ng isang larawan ninyong dalawa o isang pamilya na nandoon kayong dalawa. Pwede rin kayong habang naglalaro, nagtutulungan o masayang magkasama. Paalala mga bata, dapat pareho kayong mag-aambag sa drawing. Kahit magkaiba kayo ng style o idea, pag-isahin ito para makabuo ng iisang magandang larawan. Pwede rin kayong gumamit ng mga kulay o stickers kung gusto nyo. Ang layunin ng ating activity sa araw na ito ay matutong makinig sa isa't isa, magbahagi at gumawa bilang magkapamilya. Kasi kahit magkaiba, masaya pa rin magkasama. Handa na ba kayo? Kung gayon, bibigyan ko kayo ng sapat na oras para magawa ninyo ito. Nakagawa na ba ang lahat? Huwag niyong kalimutang display ito sa inyong tahanan upang magsilbing reminder sa iyo at sa iyong kapatid. Nakagawa na ba ang lahat? Huwag niyong kalimutang display ito sa inyong tahanan upang magsilbing reminder sa iyo at sa iyong kapatid. Narito naman ang inyong memory verse na nakasulat sa Ephesians chapter 4, verse 32a, New International Version. Be kind and compassionate to one another. Hanggang dito na lang muna mga bata.
Lagi nating mahalin ang ating mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam at peace pa!